Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Yan guys, parang kung gustong i-share sa inyo about ito sa DSWD Uplift program. Siguro yung iba nakikita nila lagi ito sa social media o di kaya binabalita na ito sa television. So kung ang tanong nyo guys kung legit ba ito, yes, legit po ito guys. Magbibigay yung gobyerno ng 2,000 kada buwan dun sa mga qualified na makakatanggap nito. So ano ba itong DSWD Uplift program? Ang Uplift Assistance Program, Unconditional Cash Transfer Program para sa mga mahihirap at nangangailangan, ay isang special na programa ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development or DSWD upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng kahirapan at krisis sa ekonomiya. So magkano yung bibigyan nilang assistant or ayuda sa mga tao? Ang bawat kwalipikadong pamilya ay makatanggap ng 2,000 buwan-buwan simula ngayong Hulyo hanggang December 2026. Ibig sabihin 6 months siya guys. So ang kabuhanan nito, kung nakuha natin, kung halimbawa qualified tayo dito sa Unlift Assistance Program, ang total matatanggap natin mula July to December 2026 is 12,000. So tutusin mo guys, napakalaking tulong ito para sa atin. Kung maswerte tayo na makakasama dito sa Uplift Assistance Program. So sino-sino guys mga kwalipikado na pwedeng maka-avail dito sa tulong na to? Ang DSWD Uplift Assistance Program ay lehitimong nagbibigay ng tulong pinansyal ngayong Hulyo 2026 upang maprotektahan ang mga paghihirap ng pamilya laban sa krisis sa enerhiya. Gayunpaman, hindi lahat ay makakatanggap ng 2,000 buwan-buwan dahil hinati ito ng DSWD sa 3 grupo, ang mga beneficiaryo. So, the 3 target groups, unang grupo na makatanggap ng 2,000, mga miyembro ng 4Ps at mga kasama dito sa Walang Gutom Program. So, magkano naman yung makukuha nila? 2,000 one time or isang beses lamang. Bakit isang beses lang? Ang dahilan guys, sila ay kasalukuyan ng nakakatanggap ng regular na buwan ng ayuda sa gobyerno. Kaya ito ay tinuturing na dagdag suporta lamang sa kanila. So paano nga ba natin matatanggap or mode of payout? So sa mga miyembro ng 4Ps at Walang Gutom Program guys, automatikong pumasok o ipapasok sa kanilang Land Bank ATM o nakarehistrong GCash accounts simula ng July 21, 2026. Ibig sabihin kahapon nagsimula na ito. So ang pangalawang grupo guys, mga poor at near poor household. So naalala nyo guys, noong 2024, may mga nag-ikot na taga-PSA na i-survey ang bawat pamilya. Kinuha nila lahat ang mga pangalan ng isang pamilya, then ano yung pinagkakakitaan nila. So ayon sa DSWD, dito sila mag-base yung kinuha nila noong 2024 na survey. So magkano naman yung makukuha dito sa group 2 o mga poor at near poor household? So ang matanggap natin na ayuda guys, kung kasali tayo dito sa group 2 ay 2,000 kada buwan sa loob ng 6 na buwan, Hulyo hanggang December 2026. So kung isosoma total natin, bali 12,000 yung makukuha natin hanggang December. So sino-sino po sila? Ang mga pamilyang labas sa 4Ps, ngunit official na nahiristro at natukoy na kapuspalad sa ginawang 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS survey ng PSA. So dito sila magbe-base guys sa mga nakuha nilang record. So paano naman natin ito matatanggap or makukuha? Isinasagawa ngayon ang manual payout sa mga barangay o LGU para sa unang buwang Hulyo. Kasabay nito ang pag-verify ng kanilang valid ID at pag-enroll sa kanila sa e-wallet o bank account para sa mga sunod na buwan or G2P digital system. So kung part tayo dito sa group 2, ang unang payout natin dito sa ayuda ay ginagawa sa mismong barangay. And then yung pangalawa guys, saka yung mga susunod na buwan, so automatic nang papasok sa ating e-wallet or bank account. So depende guys kung ano nire-register nyo dito sa DSWD. Then pangatlong grupo guys, mga low wage earners, mababang pasahod. So sila naman yung mga empleyado or mga nagnenegosyo na mababa yung kinikita nila. So magkano din yung makukuha nilang ayuda? 2,000 kada buwan sa loob ng 6 na buwan, Hulyo hanggang Disyembre 2026. So halos pares lang din sa group 2. Kaya lang dito sa group 2, magbe-base sila doon sa ating monthly salary credit sa SSS. Mga aktibong miyembro ng SSS na may monthly salary credit na 20,000 pababa at kasama na rin ang pangalan sa database ng CBMS. Kung hindi tayo nakasama doon sa group 2, possible pa rin na makakasama tayo dito sa group 3 kung active tayo na members sa SSS na ang monthly salary credit natin hindi tataas sa 20,000. So paano ba natin ito matatanggap or mode of payout? So direkta ito guys na pinapasok ng gobyerno ang pera na makukuha natin sa naka-enrolled na SSS disbursement account ng ating SSS. Kaya hindi na natin kailangang pumila para sa manual validation kasi mismo yung account natin sa SSS, doon na sila magbabase.
Kaya guys, make sure na mayroon na kayong naka-enrolled na disbursement account sa inyong SSS. Kung wala pa kayo guys naka-enroll na disbursement account, so mayroon tayong video tutorial, ito siya. So pwede nyo panurin guys para mag-guide ko kayo kung paano yung mas mabilis na ma-approve ng pag-enroll ng disbursement account sa SSS. Halimbawa kung ang tanong natin, may required total contribution ba para makasali sa programang ito? Halimbawa isang beses lang tayo naghulog. So makakasama ba tayo dito sa programang ito na Uplift Assistant Program? Para ma-qualified ang isang miyembro sa Uplift Assistant Program, kailangan ay may pumasok na kahit isang hulog sa kanyang record sa loob ng huling isang taon or latest na 12 months. Kailangan lang active yung ating account, then mayroon at least isang posted contribution pumasok sa loob ng 12 months or dun sa latest na 12 months. Paano naman kung matagal na akong membro ng SSS, then na-stop yung paghulog ko? So ibig sabihin hindi ako nakapaghulog sa mahigit isang taon. So ang sagot yan guys, hindi tayo qualified. Kasi ang requirements ni SSS, kailangan mayroong at least isang hulog sa latest na 12 months. Kahit bago ka pa lang sa SSS, basta may isang hulog, pasok ka na dito sa Uplift Assistance Program. So ito yung tanong kanina, paano kung dating employed at nawalan ng trabaho, makakasali pa din ba sa Uplift Assistance Program? So ang sagot dito guys, depende kung nawalan ka ng trabaho last year ng August 2025 onward. Ibig sabihin, nahulugan pa ang inyong SSS ng August 2025. Kung August, since ngayon July, mag-1 year pa lang sa August. Kung kukunin mo ang latest na 12 months, ibig sabihin pasok ka pa din sa at least one posted contribution na latest na 12 months. Makakasama ka pa rin dito sa Uplift Assistance Program. So paano naman guys yung mga self-employed at voluntary member, qualified ba sila? Yes po, ayon sa patakaran ng SSS, basta active member at monthly salary credit ay 20,000 pababa. Paano kung meron akong previous loan? Qualified ba ako sa Uplift Assistance Program? So ang sagot dito guys, qualified ka pa rin sa Uplift Assistance Program. Ang Uplift Assistance Program ay ayuda, hindi benepisyo ng SSS. Ang pondong gagamitin para sa 2,000 monthly ay nanggagaling sa pambansang budget ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD. Ginamit lamang ng pamahalaan ang database ng disbursement system ng SSS upang mas mabilis at ligtas na maibabahagi ang cash aid. Ayun guys, sana nasundan ninyo yung paliwanag natin dito sa DSWD Uplift Program ngayong July 2026. Kung may mga tanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Maraming salamat guys, see you next time. Bye, God bless.